Hi guys! Maayong hapon sa tanan, maayong adlaw, maayong gabi. So, i-share lang nako ha ang about sa experience nako diri sa Greece about sa health insurance. So, um, nagkasakit ako and nagpa-check up ako sa hospital, public hospital. So, wala siyang problema guys. Binigay ko lang yung AMCA number ko, check up nila ako, and smooth, walang problema. So, may nakitang gusto ng amo ko na magpa-second opinion kasi yung public hospital na pinag-check-upan ko, ang findings nila is I need to undergo a surgery kasi may bato ako sa gallbladder. So, sila amo is gusto nilang magpa-second opinion kung kasi yung nakalagay kasi hindi nakaspecify yung gaano kalaki yung bato. Yan. So, gusto nilang malaman kung gaano kalaki na bato para makakapunta kami sa other doctor kung ano yung kailangan ba talagang tanggalin or kaya ba siyang gamutin lang sa gamot or parang may ibang para like baka may ibang way pa. So guys, ito na. Dito nalaman na may problema pala sa health insurance ko. So nag-fill up si amo ko, si ma'am ko sa online para makakuha ng prescription ng doktor. So, dapat naka-register tayo dun guys. So, ang tinatawag ni amo ko dito is Idka Aili. Ito yung hinanap niya, Idka Aili. Dito sa Idka Aili is dito yun is-send. So, mag-register ka dyan. So, niregister yung phone number mo, yung email mo. So, once na may prescription ng doktor, isi-send yan sa'yo. At saka, ito yung ipapakita mo, let's say, kasi magpa-second opinion ako ng ultrasound, ito yung ipapakita ko dun sa clinic na reference number at saka AMCA number ko in which insurance number ko para makakuha ako ng discount guys. Kasi pag wala kang reference number ng doktor, imbis na kasi pag wala kang reference number, wala kang prescription from doctor, like gusto mo lang magpa-ultrasound, magbabayad ka ng 50 euro. Pero pag may prescription ka ng doktor na dito, hindi yung prescription sa atin guys, papel lang yun ha, hindi. Dito, kailangan naka-register ka online kasi ito yung ipapakita mo dun sa clinic. So, let's say may prescription number ako galing sa doktor ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. So, nila yun sa clinic, i-encode nila yun. So, instead na 50 euro yung binayaran ko, ang binayaran ko is 6.14 euro na lang yung binayaran ko. So, ito yung hindi magawa ni amo. Kaya, pinuntahan namin yung FCA office, yung insurance office. Tapos, hindi kami pinapasok kasi wala kaming appointment. So, sabi ng guard, kailangan naming magpa-appointment. So, immediately tumawag si amo para magpa-appointment, but after 1 week pa. So, Webis siyang tumawag. Pagka next Webis pa yung appointment ko. So, tinanong niya kung bakit. Sabi nung na-cut off yung insurance ko. Kasi guys, kailangan pala nating i-renew yung insurance natin. Kasi every time pala na ma-expire daw yung ma-expire yung permit natin, kailangan din nating i-renew. So sa atin, akala natin is automatic, di ba? Dito is hindi pala. So, pinadala ako ng madami yung mga papilis na pinaano ni amo, pero tiningnan lang. Tapos sabi nung officer, sabi sa akin, it's your first time to have insurance here. Sabi ko, no, I have already insurance, but they said they cut it off because I did not renew, in which we don't know, but still my employer pay monthly because I am under the company. So the company, automatic yun sa payroll guys na makakaltas yung insurance. Automatic yun. So, yun yung nangyari. So pagtingin niya, sabi niya, okay. Tapos, kinuha lang niya sa akin yung temporary working permit ko
kasi nag-renew ako. At saka, passport. Pag ano kasi guys, pag nakasulat dun sa temporary permit natin kung ano yung expiry, isulat din nila dun. So, pag may expiry yung temporary permit nyo, yun yung nakalagay din sa kanila, sa health insurance. So, kailangan natin mag-renew. Like, pag mag-renew tayo sa ating working permit, di ba maibibigayan sila sa atin na temporary, yung bibliusi tawag, temporary permit na papel. Kasi wala pa yung card, hihintayin pa natin yung card, di ba? So, yun yung bitbitin natin, papunta dun sa kanila, at saka yung passport natin. So, sa akin, kasi since inayos, di ba na-cut off? So, na-continue na siya. So, sinabihan ako, kasi hindi nakasulat yung expiry dun sa, sa temporary permit ko. So, sabi niya, one year, since nag-file ako March, 1 year, 1 year, March. Tapos sabi niya, February 28, 2026, kailangan ko siyang i-renew. So, the same pa din yung dadalhin ko. If wala pa din yung card ko, yun lang yung bibliusi lang at saka yung passport yung dalhin ko. So, if meron na yung ID ko, yun lang, yung ID ko at saka passport yung dadalhin ko. So, yun guys, yun lang. At saka, nung naayos na niya, tapos tumawag sa amo ko, gusto niyang kausapin yung nag-entertain sa akin. Yun, kinausap niya. Tapos sinabi ni amo na, meron na ba akong Idika Ailey, ilagay ko dyan, Idika Ailey, na yung number, something ganun. Tapos, sabi nung staff, sabi niya, oo, okay na yung account ko, mag-register na lang online. Pero marami ka pang i-register nito guys, hindi lang dito. Si Amo is pumunta pa sa MindG, space GSIS, nag-register pa siya, ini-register pa niya yung phone number ko, email ko, AMCA, ganyan. Tapos, meron pa ditong GovGR. Tapos, tsaka pag na-okay na yun, nag-register na siya dun sa Idika Ailey. So, kasi yung parang mga hinihingi na mga number dito sa Idika Ailey mo siya ilalagay. Hindi ko siya masyadong ma-explain kasi si amo lang si ma'am yung gumawa. Pero nandun ako. Tapos, yung mga, di ba may isasend na code, yun yung nag-send dito sa phone number ko. So, yeah. Pero, ang point ko lang dito is pag meron ka kasi nito, ang point ko dito is pag okay yung AMCA mo, tapos magpa-register ka online para dito sa Idika Ailey, ang purpose nito is makakuha tayo ng discount. Like mine, 50 euro yung ultrasound, pero pag may Idika Ailey ako, in which doon idadaan yung prescription ng doktor kung anong gustong ipagawa nila sa akin, like ultrasound, kung ano, like liver, kidney, gallbladder, spleen, yun yung papagawa ng doktor. So, send niya sa akin. And pagpunta ko sa clinic, sinabi ko, appointment ko, ito yung pangalan ko. Tapos, kailangan mo guys, sabihin na yung prescription ng doktor. Ibigay mo yung reference number na binigay ng doktor kasi ite-text yun sa'yo. Tapos, i-encode nila yun sa computer. Sa clinic, dito sa clinic na pinag-ultrasoundan ko kasi, pag i-encode nila yun, makakuha ka ng discount. Pero kung sabihin mo lang yung AMCA number mo, tapos hindi mo sinabi yung prescription or reference number ng doktor, wala kang makuhang discount. So, kailangan mong sabihin yung prescription reference number ng doktor para makakuha ka ng discount. So, yun guys. So, ang point din kasi ni amo ko dyan about dito na maka-discount is if ever matagal yung public, kung mag-decide sila na ipapa-opera ako ng private, so may discount, malaking discount. So, hindi nila babayaran yung buong amount. 'Di ba? So, yeah. And kasi yung insurance natin is pag
public is wala tayong mababayaran, zero, wala tayong mababayaran. Pero syempre difference pag public ka, pag private ka, may babayaran ka kahit may insurance ka, may babayaran ka pa rin. So, sabi niya, if mag-private, maka-less talaga, sabi ganyan. So, yeah, so sa inyo guys, if like 1 year na kayo or like 2 years na kayo dito, tapos hindi ninyo ni-renew, so it much better guys na mag-inquire kayo dun sa FK office para check nyo lang, papacheck nyo na lang yung ano nyo, yung insurance ninyo. Pwede naman kayong tumawag kasi makikita nila. You can try kasi hindi din naman po i-entertainin pag pupunta ka lang dun na wala kang appointment, di ba? So, try ninyong tumawag sa FK, tapos tanong nyo, ganyan. So, dapat pag tumawag kayo, alam nyo yung AMCA number ninyo. Kasi yung, yun yung ita-type nila para makita yung account mo kung active ba or hindi na. So, yeah, sana may nakuha kayo dito na mga tips para maayos yung, diretso-diretso na kung like emergency, mga health emergency natin. So, hindi na yung kagaya sa akin na maghintay para maayos. So, nasayang yung 1 week ko na para sa second na, opinion. So, that's all guys. Maraming salamat sa pagnood at sana makatulong. Yeah. See you again on the next video. Bye. Have a good day. Ingat.